anime setup or interface in Clip Studio. So pag inopen natin yung Clip Studio, ito yung pinaka default interface niya, no. So mapapansin natin pagka gumawa tayo ng mag-new tayo. So marami kasing pagpipilian dito, illustration, ayan, meron siyang webtoon, comics, printing, ayan, marami yan, no. So kung nasa animation ka naman, dito tayo magpo-focus, animation. Mapansin nyo, yan, nakalagay na kagad. Pagka illustration, nakita niya, illustration na yung niya, comics. So sa animation, nasa animation din yung title niya, no, yung file name. Then may preset na siya. Ayan, ito yung mga preset niya, yung So ito syempre 24 frames per second. Pero napapalitan naman lahat yan, pati itong playback time. Yan, lahat yan napapalitan kasi sa loob ng settings, no. Tapos ito, standard, maganda na standard natin yung 200. Ito, okay naman to, 1080, yan yung standard. Pero pagka nag-animate, meron ka ng templates na gamitin na may peg hole, so mag-iiba yan. Yung height niya mag-iiba. Etong 1920, okay lang yan. Nag-iiba yung papel kasi depende yan sa animation, sa paper size, no. Tapos yung borders, yan, nalagyan mo ng borders. So, yan, siniset up din yan. So, eto, dadaanan na lang to pagka sa ibang tutorial. Yun. So, i-okay lang muna natin. Ito muna yung setup natin, no? So, ito yung default niya. So, mapansin nyo yung default niya, wala yung timeline. So, mahalaga yung timeline kasi yun yung pinaka natin kumbaga presentation ng timesheet natin sa timeline. So, X-sheet or timeline. So, nandito lang naman yun sa Windows. So, mapapansin nyo naman yung interface niya kung sanay naman kayo sa mga ibang software. So, ganoon din yung halos common na interface. May layer, select view, filter, window, ganyan din yung mga iba halos So, nandito na lahat yon, kaya naka-check na yan, ibig sabihin naka-open. So, kung uncheck nyo yan, so, magko-close siya. So, dito sa tutorial, i-set up ko lang yung interface sa ginagamit kong interface for anime. Actually, iba-iba naman ang setup ng ibang napapanood ko rin. So, pero ito yung sa akin, dito ako komportable. Galing kasi tayo sa kung galing ka sa Retas Pro or sa Stylus, so kasama rin yun sa dapat consider natin para yung isang artist na gumagamit ng stylus, ililipat natin papuntang Clip Studio, hindi na siya mahirap turuan or i-adjust based sa interface, no. Nasa-save naman yung workspace. Nasa-save naman siya so may mga save na ako diyan. Pero sa ngayon default 'yan, mamaya ililipat natin isa-isa. So, ayun, yung timeline nandito rin ayan, no. Yun yung timeline. So, may shortcut na rin siya, Control Alt. Pwede mo siyang i-off. O kaya, ayan, pwede mo siyang, yung tab yan yun kung ano yung gusto mo mag-drawing lang, eto naman yung shortcut or toggle niya. So, unang gagawin natin, tanggalin natin yung mga hindi kailangan. Kasi napakarami ritong tools na hindi naman natin kakailanganin. No? Gaya itong navigator. Etong subview, ito kasi ginagamit to ng iba. Pero, kung dalawa yung monitor mo, mas madali mo siyang magamit. Pwede mo siyang ilagay doon Diba? Pagka nandito yung drawing monitor mo, then Pero kung gusto mo siyang itago, pwede naman, buksan mo na lang siya rito pagka kailangan mo. So, sa ngayon, tanggalin lang muna natin. Then yung item box, ang setup natin for anime, so hindi natin kailangan yung ibang mga, yan, ito kailangan natin yan. Ito, search layer, hindi natin kailangan yan. Drag mo lang dito Animation cell, kailangan natin yan. History, hindi na natin kailangan yan. Kasi kung galing ka nga sa stylus, kaya naman siyang ganyan halos. So, suglang natin dito. Dito naman tayo kukuha itong subtool.
So, kailangan natin yan. Magbubuo na tayo rito ng layer. Pansin nyo, nadadrag siya, no? So, yung layer natin, lagay natin sa upper. So, layer property pala to. Itong layer ang lalagay natin dito sa pinakataas. Tatlo na siya, no? So, ito, layer property, pwede mo na ipagsama yan dyan. Yan. So, animation cell. So, yung animation cell, may toggle din siya, no? So, yan. Drag natin. So, mahalaga to kasi ito yung pinaka-light table. So, may general light table. Yan. So, nandiyan siya yung pinaka-animation cell saka yung animation cell. Kaya siya sinabi animation cell. Kung ano yung pinipili mo sa layer, ito rin yung parang siya, connected siya. Pagka mamaya maintindihan nyo to pag marami ng layer, makikita nyo siya rito. Ito naman yung light table. So, ganyan yung setup na isa pa. So, kuha pa tayo rito ng mga hindi na kailangan. Tulad nito, yung tool property zoom. Lagyan natin siya rito. Ako kasi pinagtatabi-tabi ko na dito eh. Pero syempre, pagka may shortcut ka na, okay na yan eh. So, etong brush size, sorry, pwede na rin din dyan. Eto, dito na tayo yung dito yung halos So, sa anime, pag galing ka nga stylus, di na ginagamit yan, Ito kasi ang default nito, standard set ganyan. So, ito kasi ginawa ko na to, na-save na kasi dyan eh. So, standard tayo dito. So, ito, nilalagay ko lang to sa ilalim. Ida-drag nyo makikita nyo naman na yun, nagkakaroon siya ng red. Kung saan siya ida-drag. So, dito na natin siya ilagay. Diba? Dito sa pinakailalim. Then, yung isa. Ito, dito na lang siya. Ito kasing brush size niyan, kasi siyempre may standard sa animation, sa anime, kung anong gagamitin niya. So, nakapix yan. Baguhin na lang pag kailangan. Then, yung ito, color, dito na natin pagkasamahin sa color. Sa RGB. Then, ito, hindi ko na kailangan to. Ito rin, color history, hindi na rin kailangan yan. Same to. Yung mga hindi kailangan, ginagamit yan siguro sa illustration. So, ayan. Yung tools na kayo komportable, pwede dito. Pero, syempre, ako kasi dito ko nilalagay. Dito na. Dito na siguro. Ayan. Ito okay lang to, ito yung materials, kasi naka-minimize naman siya. Ito yung mga material, ayan, okay lang yan. Nandyan. Ayan, kasi naka-minimize na, hindi na siya masyadong abala. Tapos, ito nakokontrol nyo rin yan, nadadrag nyo. So, ito rin, natatanggal nyo yan, nadidetach siya, or tapos kung gusto nyo ibalik, hindi dito, hindi ganyan ang pagbalik. Yung mismong, yung folder, ayan, balik mo siya dyan. Ayan, ganyan lang yung pagbalik, Or, ayan. Tapos, ano pa? So, ganyan yung setup, no? So, medyo mas maano na, yung layer. Kita nyo na yung layer dito. Laging, kasi itong layer, eh. Dapat laging, open. Tapos, yung mga settings, nandito lang siya. Ayan. So, kung naka-pencil tayo, ito yung mga tools, di ba? Familiar naman sa iba. So, explore nyo rin. Pen, di ba? Pag pen, so maraming klase ng pen. Ayan. So, pag pinili mo yung pen, pili ka ng pen. Ayan, pen. So, naka-light color ako. Double click, then pili ka na lang. Ayan. So, pili tayo ng size. So, naka 1.5 kasi yung default ko, no? So, ayan. Yan yung pen. So, maraming klase ng pen. May real pen. So, mapping pen. So, marami yan. So, sa animation naman, ang ginagamit nila halos yung G-pen. Tapos, pagpalitin natin to. Ayan. Dito dapat yan. Ito, okay lang yan. So, ito, naka-ano siya, anti-alias. Tapos, hindi siya naka-anti-alias. Ito kasi yung ginagamit ng in-between, itong part na to. Kung titingnan yung line, ayan, diba? So, ganyan yung ginagamit nila sa in-between, Pero, sa tingin ko, pwede rin naman to. Ito to, ayan.
Basta solid black siya. Solid black ang gamitin. Tapos, strong. Nakokontrol nyo naman yung strong yan eh. Nakokontrol naman yan dito. Tapos, kung kailangan mo nag-magnet, check nyo lang. Ito. Ayan, nagkakaroon siya ng ano, no? Meron siyang settings na adjust nyo. So, opacity, 0.5, okay na yan. Ayun. Tapos, kaya hindi gumagana yung magnet pala. Pansin nyo, wala, hindi siya nakiklik, no? Kasi naka-raster. So, maraming limit yung raster eh. Unang-una, yung raster, hindi siya nako-connect yung line. Hindi mo nako-connect yung, ayan, no? Join line yan eh. Pero kung gagawa tayo ng vector na layer, etong vector na layer na to, naka 1. Kasi ninyo, nag-stop siya or hindi siya kasi naka 1 and 2 tayo. So, dun papasok yung halaga ng timeline. Ibig sabihin sa timeline na naka-register is 1 lang. Ngayon, para i-register natin yung 2, lang naman. Sample pa lang. Dito, punta ka ng right click, then register natin yung 2. So, yun. Kung mapapansin nyo, kung mag-line tayo, ayun, nagko-connect na siya kasi vector vector layer. Pero kung raster siya, hindi. Ayun, pumunta ako sa 1, Ayan. Ayan, ayaw. Kasi raster siya. So, yun ang difference niyan. So, itatakal natin yan sa susunod, Tinesting ko lang. Tapos, so, ito yung interface. So, ganyan yung interface na, una-una, ito na yung interface na natin. Then, dyan na lahat ng, kailangan. Check nyo mabuti yung mga layer, animation cells. Nandito lahat yan eh. Timeline, so, auto action, lahat nandyan. So, may mga ibang hindi onti lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 8 to 10 lang yung pwede yung ibubuksan yun para sa anime na yan. So, view, yan. Siyempre, yung mga dito sa taas. Actually, may mga hindi kailangan. Pwede na nga i-off yan yung iba dyan eh. Pero, siyempre, pagtagal na lang, pagka kabisado nyo na. Kasi may mga hindi naman kailangan for anime talaga. Pero kung animator ka, yung iba na nagamit. Pero kung hindi naman, pwede nang i-off off yan. So, etong mga to, layer, etong mga basic, di ba? Duplicate layer, mga basic layer mask, ba? So, hindi rin kailangan lahat yan, yung for, drawings yung iba kailangan. Pero pag animation, may kailangan, may hindi. So, yan, tackle natin yan. So, madadaanan natin to sa second tutorial, pag tinakal na natin yung, yung mga shortcuts or yung mga tools, pati itong yung iba rito. So, hindi naman siya komplikado kung sanay ka, pati itong mga shortcut ng rotate, yan, dadaanan natin yan doon sa next tutorial. Pero ngayon, nakita ko lang muna itong interface natin na ganito ang maganda. After nyo ngayon satisfy na kayo dito, actually, naka-register na siya sa Wellstown, pero pwede nyo pa rin siyang i-register. Example, register ko to, gawin natin, magnetic 002. Gawin kong magnetic 002. Yan. So, naka-register na siya as magnetic 002. Meron na akong una eh. Ngayon kung babalikan ko yan, magnetic 002, sasabihan ka nito. Pero halos parehas yan. Ayan, halos parehas naman siya eh. Ito yung magnetic 001. So, ganun din yung niya. Pero actually dito sa magnetic 001, tinanggal ko pala yung tinanggal ko yung mga hindi kailangan doon na material. Pero nandito pala siya sa gilid pala. Ayan, kasi di ko nga kailangan yan. Dito ko na nilagay. So, pwede balik natin pakita lang natin. Pwede pala doon na natin ilagay. Doon ko pala siya nilagay Kasi nga hindi kailangan. Ito. Ayan Ayun, doon ko na nilagay para talagang nakita nyo, nami-minimize yung mga
So, explore nyo lang yung pinaka-interface. Ito, pwede nyo pang itulak kung medyo ano, ayan, sagad na yan. Ha? So, ito yung mga iba, ay yung mga ibang interface eh. Yung iba kasi dyan, tulad yan, mga reference, mga guide model, 3D models, marami nagagawa kasi itong clips, di ba? Pwede siyang painting, pwede siyang background painting sa anime, illustration, manga, comics, ang dami. So, yan. So, sa ngayon, ito na yung magandang setup for anime para sa akin, ano. Yung iba kasi, kanya-kanya namang setup, pero kung galing kasi stylus, okay yung ganito. Okay na yung ganito. Shortcut na lang kasi kung shortcut, may mga part dito kasi hindi nagagawa ng shortcut sa interface o sa mga tools. So, kailangan nakabukas siya. May mga hindi nagagawa ng shortcut talaga. Yung ibang mga tools dito. Pero karamihan naman, nagagawa na rin ng shortcut. Yun. So, next ano natin, turo ko yun. Okay? Ito yung interface na maganda for Clip Studio.